Basic English Grammar Review number 1. He is blank English. A speak, B speaks, or C speaking. Ang clue sa sentence na ito ay ang salitang is. Kapag nakikita natin ang is, are, was at were, tandaan na ang susunod na verb or ang main verb ay dapat nasa ing ang form. Nagtatapos sa ing. Alin sa kanila nagtatapos sa ing? Siyempre yung letter C, speaking. The sentence reads, he is speaking English. Tandaan natin ang rule na ito, kahit ang subject mo ay singular or plural, depende sa gagamitin na helping verb, ing ang susunod. Number 2, he usually blank ballad songs. A. Sing, B. Sings, or C. Singing. Ang clue sa sentence ay ang salitang usually. Kapag nakita ang mga salitang usually, frequently, always, at iba pang adverbs na nagsasabing ang action ay habitual or palagi ang ginagawa, ang tense na gagamitin mo ay pwede namang past tense, pero sa choices natin ay present simple, simple tense. Pero dito, present simple dahil ang choices ay nasa present, ang tense. Now, alin ang sagot natin? A. Sing, B. Sings, or C. Singing. Definitely, hindi natin sasagot ng letter C, A at B ang pagpipilian. Tingnan ang subject. Ang subject natin dito ay ang salitang he. Singular ang ating subject. Sa subject and verb agreement, kapag ang subject ay singular, dapat ang verb ay pang singular din ang form. Kapag ang subject ay plural, dapat ang verb ay pang plural din ang form. Bakit kaya may S yung tamang sagot? Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay verb at hindi yung subject. So dahil ang subject ay singular, ang verb na gagamitin mo ay dapat yung may S. He usually sings ballad songs. Number 3, he has blank ballad songs at the concert. A. Sing, B. Sang, or C. Sung. Ang clue sa sentence na ito ay ang salitang has. Tandaan kapag nakikita ang mga salitang has, have at had, ang verb na susunod or ang main verb na susunod ay dapat nasa past participle ang form or pandiwari. Paulit-ulit nating binabanggit ito sa ating mga videos. Now, ang ating base form ay yung sing, ang ating past tense, past form ay yung sang, at ang ating past participle or pandiwari ay yung sung. So, ang gagamitin natin according sa rule ay yung past participle. Letter C, he has sung ballad songs at the concert. Tandaan natin na ang tawag sa verb na ginamit natin dito ay irregular. So, dapat alam mo yung principal parts of verb, yung table ng base form, past tense at past participle dahil may regular at irregular verbs na tinatawag. Number 4, we blank to the mall yesterday. A. Go, B. Went, C. Gone. Ang clue sa sentence na ito ay ang salitang yesterday. Ang tawag dito ay time indicator na definite na nagsasabing ang action ay nagawa na or nakumpleto na sa nakaraang panahon. Tapos na siya. Definitely done in the past. Ang clue ay yesterday. Kagaya ng mga salitang earlier, yesterday, last week, last night, basta lahat na nagsasabing natapos na, indicator yan ng oras, ang action ay tapos na sa nakaraang panahon. So, ang base form ay go, ang past tense or past form ay went, at ang past participle ay gone. Hindi mo gagamitin ang gone dahil ginagamit yan according sa rule natin dun sa number 3 kung may has, have, had. Ngayon, hindi mo gagamitin ng go dahil yun ay base form. Gagamit mo lang sa present plural. Ngayon, ang sagot natin dito ay went dahil yun ang past form at may time indicator na yesterday na nagsasabing tapos na ang action sa nakaraang panahon.